another realistic what I eat in a video ulit tayo. Dun sa mga hindi aware, low carb diet yung way of eating na ginagawa ko, pero hindi ganun ka-strict. Kaya sa mga nahihirapan magsimula or to stay consistent, ito yung proof na hindi naman kailangan pahirapan yung sarili once sinimulan mo na ang paglo-low carb. Kagaya ko na until now, na-enjoy ko pa rin naman yung mga desserts or yung mga high carb meals na paborito ko dati. Yun nga lang with low carb alternatives na. Bago matulog, meron akong nakita na video na freebies, yung Greek yogurt, tapos nilagyan ng peanut butter, chocolates, tapos strawberries. Yun yung sinusubukan ko na gayahin ngayon. Yun nga lang, wala kasi akong strawberry sa bahay, kaya yung peanut butter at saka Greek yogurt na lang yung ginamit ko. Pero wala pa kasi ako sa mood na mag-melt ng chocolates nun, kaya freebies ko na muna yung dalawang yan. Tapos, diretso sa ref and kinain ko yan after ng first meal ko. Eto na ngayon ang aking first meal. Kanina pala nung prepare ko yung dessert, morning yon. Tapos ito mga nasa 1 or 2 p.m. na. As usual, simple meal lang kasi hindi talaga ako mahilig mag-prepare ng mga dishes na yung mahirap lutuin, yung maraming ingredients. Cucumber lang yan, nahihiwain ko tapos ipapares dun sa karne na merong itlog na lulutuin or currently ay niluluto ko ng mga oras na yan. Also, meron na naman akong pagkain na hina-hyperfixate, pero actually hindi talaga pagkain yung hina-hyperfixate ko ngayon, yung sausawan. Suka na nilalagyan ko ng sibuyas tapos sili. Naglalagay din ako ng salt and pepper pero yung first 3 ingredients lang talaga yung pinaka-importante sa akin. Nitong mga nakaraang araw kasi wala akong pakialam kung ano man yung kainin ko basta maisasawsaw ko siya dito sa paborito kong suka. Red cane vinegar yan na yan yung mismong pagkain or hindi ko alam kung ano maitatawag dito pero yan yung mismong hina-hyperfixate ko ngayon. Yung red cane vinegar. Alam niyo ba na nung second year ko ng paglo-low carb, nagsimula na siya na maging sobrang complicated para sa akin. Dahil dito sa ugali ko na to na nag-hyperfixate sa pagkain. Ito nga pala yung niluluto ko, pork yan na merong garlic, tapos nilagyan din ng itlog. 5 pirasong itlog yung hinalo, tapos 750 grams ng giniling na baboy. Tapos meron din siyang pampalasa na salt and pepper syempre. Pero yan lang yung mga pinaghalo-halo namin. Ito yung napili ko na iluto kasi masarap siya na sinasawsaw dun sa hina-hyperfixate ko na suka. If you have ADHD na kagaya ko, for sure nakaka-relate ka sa sinasabi ko. Ito yung tipo ng cravings na unusual Tipong gusto mong kainin yung cravings mo for breakfast, lunch, or dinner, or hahanap-hanapin mo siya na kagaya ko. Tapos, bigla na lang, dadating yung araw na pag amoy mo dun sa pagkain na yon or isang subo mo pa lang dun sa pagkain na yon kulang na lang iluwa mo or isuka mo yung pagkain kasi sobrang ayaw mo na sa kanya. Hindi siya kagaya ng mga typical na naumay ka lang dahil kinain mo araw-araw. Until now, yung mga pagkain at inumin na hina-hyperfixate ko few years ago, hindi ko pa rin kinakain or iniinom. And nandoon pa rin yung feeling na parang nasusuka ako kapag naaamoy ko yung mga pagkain na yun. Kaya nga medyo nahirapan din ako sa pag-low carb dati. Kasi mag-hyperfixate ako sa pagkain tapos ayaw ko na ulit. Sometimes yung mga pagkain na hina-hyperfixate ko is not so healthy or dirty low carb siya. Kaya ayun, ngayon medyo nagigets ko na kung paano i-balance yung ADHD ko with low carb kaya mas naging madali na lang siya para sa akin. By the way, dito sa video, 3 piraso lang yung kinakain ko pero bumalik-balik pa ako dyan Ayoko kasi nang pinupuno yung plato ko kaya 3 lang muna tapos nagpabalik-balik pa ako. Bale, mga 1/3 nung niluto ko ay napunta sa akin tapos 2/3 naman yung kay Andy Bear. Kaya medyo mataas na yung protein intake ko, first meal pa lang. Akala ko nga nun hindi na ako kakain ulit pero nung kinagabihan, medyo nagkikrave ulit ako nung suka. Again, hindi ako nagugutom, nagkikrave lang ako ng suka. Kaya ayan, nagprepare na naman ako ng pagkain. And yes, 6 na pirasong itlog, lahat yan ay para sa akin. By the way, yung prepare ko kanina na Greek yogurt na nilagay ko sa freezer, kinain ko siya after nung first meal ko kanina. Hindi ko na na-videohan kasi nawala na, namatay na yung phone ko. Gagawa na lang din ako ng separate video para doon kasi nagustuhan din ni Andy Bear. Ang tawag niya ay ice cream, kaya for sure magugustuhan niyo rin yon. So, para sa aking second meal, syempre prepare ko na naman yung pagkain na ito lang naman talaga yung kinikrave ko, hindi naman talaga ako nagugutom. So, maraming sibuyas at sili, tapos eto na yung red cane vinegar. Marami ako maglagay ng sibuyas at lahat yan nauubos ko, pati yung sili. May carbs yung sibuyas at sili, pero okay lang kasi yan lang naman yung natatanging source ng carbs na kinain ko sa araw na yan. Maliban pa dun sa Greek yogurt na kinain ko kanina at saka yung peanut butter, which is sobrang konti lang naman, mga 1 tablespoon lang na peanut butter yon. Tapos naghati pa kami ni Andy Bear. Isa sa mga
mistakes na nagawa ko nung nagsisimula pa lang ako sa paglo-low carb is masyado ako nakafocus sa pag-iwas sa mga pagkain na mataas ang carbs. Kaya ang nangyari, masyado akong nangayayat at saka nahirapan ako na tanggalin yung mga cravings ko sa mga matatamis na pagkain. Kaya ngayon, mas nagfo-focus ako sa pagkain ng mga high protein na mga pagkain. Kaya naiwasan ko na yung mga cravings ko sa mga sweet na pagkain unless I'm on my period. Tapos hindi na rin ako masyadong mabilis magutom at mangayayat. Ito palang kinakain ko ay laing in a bottle na nakita ko lang sa supermarket. Tas yan lang talaga, literal na tinikman ko lang. First time ko kasi itong makita sa supermarket. Tapos clean naman yung ingredients, kaya kinuha ko na. In fairness, masarap naman, tapos maanghang pa. Pero wala pa ako sa mood na kumain ng laing nung araw na yan kasi nga, ang nasa isip ko lang ay yung suka na sausawan ko. Kaya ayan, ewan ko kung nawiwirdohan kayo, pero palagi naman akong ganyan kumain ng itlog. Nilalagay ko talaga siya sa suka. Most of the time, hard-boiled egg yung niluluto ko, tapos dinidip ko siya, or hindi dinidip pero ganyan, yung nakababad talaga sa suka. Tapos pati yung suka, sibuyas, at saka yung sile, kinakain ko. Parang, alam niyo yun, yung parang kumakain ka na lang din ng kwek-kwek sa labas, pero walang batter or wala yung cover. Kasi high carb yun, diba? Sa akin naman kasi, hindi yung mismong kwek-kwek yung gusto ko, yung suka lang. Kaya I don't mind kahit na itlog na binababad sa suka. Basta makakain ko yung suka. Kaya lang wala ako sa mood na kumain ng hard-boiled eggs kasi few weeks before netong cravings ko sa suka, ang hina-hyperfixate ko naman na pagkain ay canned tuna na merong hard-boiled eggs tapos nori sheet. Almost 2 months na ganun yung paulit-ulit na kinakain ko araw-araw.